ang nagda-drive nitong machine na to, itong crown wheel. Yan. So, kung anong bilis ng takbo ng traktora, iikot din to. Okay. So, mayroon siyang kadena papunta dito sa shaft. Mhm. Pagka ikot ni seed plate, papasok si seed sa butas. Mhm. Pagbagsak niya dito, sir, tutuloy na Pupunta sa lupa. siya rito. Yes. Tutuloy sa lupa. Ito. Ang bagsak Yan, niya. dito ang bagsak. Bagsak dito sa lupa. Yes, sir. Okay. Pag bumagsak siya dito sa lupa, sir, anong mangyayari? Pagka nandun na siya sa lupa, ito naman ang magtatakip. Tatabunan Ito, niya yung seeds. itatakip niya yung mga lupa. Itatakip yung lupa para yung seeds hindi ma-expose. Mhm. And then, pagkatakip, ito naman Sasagasaan ang ito. press para ma-press siya. Ito ngayon, naka-ready na tayo. Bukas pala may forecast ng ulan. Okay. Yes. So, pag human ang gagamitin natin, manual labor tayo, maghahagilap tayo, buong barangay, magtatanim bukas. Sometimes, maraming tao na mag-okay, sometimes maraming dahilan. Yes. No? Talagang karamihan ngayon, wala ka na makukuha. Bukas ulan na. With this mechanization, pwede ka na magtanim ngayon. Anticipation nung may rain. Hindi ko sinabi na talagang totoo yun, forecast niya po eh. So what if umulan nga? Yes. Oo. Late ka na. Sayang. Sayang. Sino naman yon? Ano? Ano ka na sa critical. Critical ka na. Kasi mag-antay ka na naman ng ilang araw. Hindi mo na natsyempohan. Hindi mo na yung natsimpuhan. Ulan. Yes. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Magkita-kita po tayo ulit sa Agribusiness Connect. Year 3 na po tayo sa August 8, 2026 at Elements at Sentries. Mag-register na po kayo. Dito pa rin ho tayo sa San Jose, Batangas. At second episode na po tayo ng ating series ng masasabi ba natin, sir, modern corn farming. Yes, sir. At syempre kasama natin si Sir Edgar Bueno pa rin ng Juliana's Cattle Farm at Greenland Bioorganic Fertilizer. Yes, sir. Sir Buddy. At syempre kasama natin ang mga taga All Certified Trading Corporation. Ayan. Si Sir Aris Lico at saka si Sir Richard Zuniga. Yeah, good morning, sir. Ayan. So hindi ho bago. Marami na rin tayong collaboration with All Certified at ng Juliana's. Sir, itong specific na episode natin ngayon, ano po ang makikita natin? Okay, Sir Buddy, sabi niyo po hindi bago, no? Pero po maraming hindi man innovations, maraming natuklasan. Unang-una po natuklasan ko sila, si All Certified, mga datihan din yan. But yun nga po, yung ang beauty lang po nito minsan kasi may mga implements na nakakamangha din pala, na nakakatulong din sa ating farming, no? Farming community. Apa. So, andito po tayo ngayon, ang episode na ito. Andito tayo ituloy natin yung dating episode natin. Yung doon una. to fertilization. Ito po, land preparation na po ito, and then planting. Yan. Yes. Okay. At mga sir, ano po ang farm implement na gagamitin natin dito sa demo? Dito, Sir Buddy, ipapakita natin yung isang dilema ng corn farmer, Okay. yung pagtatanim. Okay. So, yan sir, ang laki ng gastos ng delay pag walang mechanization. So, with our company, sir, nakita namin itong corn planter, which is a mechanical type, na mas madali, mas efficient magamit ng farmer through maintenance. Kahit sila o kami, pwede. So, yun yung ipapakita po namin, made in Thailand. Yan. And then, with regards po sa technical, na kay Sir Aris po. Sir yan. Aris. Yan. Actually, sir, ang All Certified, may tatlong klasing
corn planter na dinidistribute sa Pilipinas. Meron tayong yung high-end, yung Kuhn brand na pneumatic type. Itong ipapakita namin sa inyo ngayon ay yung made in Thailand na mechanical. 4 na row din. Meron siyang fertilizer applicator. And then, ginagawa dito, sir, yung buong proseso ng pagtatanim ng mais. Ano ba yung mga proseso? Una, pagtutudling. And then, paglalagay ng seeds. And then, pagtatakip. At saka yung pagpress. So, yung proseso na yan, gamit ang ating isang implement lang. Yeah, isang implement lang. Sir Edgar, bakit mo nagustuhan ito? Ba't ko siya nagustuhan? Yun po sana itatanong ko kay, kay Sir Aris. No? Sa binanggit niyang dalawang klase ng corn planter, paring po maganda ho yun. Okay. No? Ang kinagandahan po ng mechanization, no? Precise. Precise po siya. Whereas na kung ipa-labor ko yan, una-una po pag i-labor ko, isa talagang big C is challenge labor. Saan ka kukuha ng tao per se? Pangalawa, cost. Sa taas po, tumaas lahat. No? Parang ako lang hindi gaano tumaas eh. So, ako, sir. Yes po. So yung cost talaga ngayon, ano na rin, mataas na rin. And then, pag i-manual natin yan, hindi naman ako sa tinatawaran natin ang manual labor, napapagod ang human, mainit. Whereas na kung mechanization yan, may diesel lang yan, although yun, tumaas din ang diesel, pero constant. Yung speed ng ating mechanization from 7 o'clock or 6 o'clock hanggang maghapon yan, hindi yan magbabago. Pwede pang itaas yan, no? Yung efficiency mo kung gusto mo. Yung tao, hindi ho eh. Of course, tao lang talaga napapagod ho. Yan. Yung pong pinagkaiba, bakit nagustuhan ko yung mechanization. Pangalawa po, ang isa din sa kino-considered ako bilang farmer, i-consider ko of course yung hindi lang cost ng labor, cost din ng makina. Ng mechanization. Yung sa kanila po, affordable siya. No, affordable siya. Of course, hindi naman siya talagang, no? Pero kaya po 'yan. So mamaya babanggitin ko rin kung paano natin yung ma-enjoy, no, yung available machineries. Halimbawa ako, hindi ko kaya yan mag-isa. So pwede tayong magbakas-bakas. Collaboration po 'yon. Di ba ho? Yun na ngayon ang uso, collaboration eh. So iwasan na natin yung kanya-kanya. Yung tingin competition, yung kapitbahay. Hindi na uso. Opo, hindi na po uso ngayon yun. So, isa po yun, Sir Buddies, nakikita ko na para mapababa natin yung ating lahat ng cost. Isa po yun. Ang ibig sabihin ko, for example, magkatabi tayo ng farm. Ito yung farm mo, ito yung akin. Tumawag tayo ng services. Kanila, halimbawa. By the way, si Nadines, si Julianas, nalito na ako. At saka si Greenland. Negosyo nyo. Nag-offer po kami ngayon ng services. Yes. So pwede na kami mag-land prep, pwede na kami magtanim. Lahat po ng babanggitin natin ngayon. Hindi lang po available yung aming resources, human resource, of course with the help of All Certified, yung mechanization din available na rin po ngayon yan. But kung mayroon talagang farmer na kaya mag-isa, Individually, yes. very good. Why not? Why not? Kung kaya naman mag-collab sila, why not? Kung kagaya, isama nyo kami, si agribusiness, no? Si agribusiness po ang laki ng role dito. Pag walang ganitong sitwasyon, hindi ito malalaman ng or isa-isahin natin silang lahat. So ito po yung pinaka-efficient, pinaka-effective na, pinaka-mabilis. So ito, pag nilabas nyo po ito, actually po ako natututo din ako ng marami sa inyo, no? Sa inyong mga ini-interview. Ang dami ko rin natutunan, no, na ina-apply ko rin sa amin. Yun po, i-consider din natin yung, marami po yan sila, hindi lang yung All Certified course. I-consider din natin minsan yung cost. And of course, pag kumuha kayo ng mechanization, very, very important dyan yung after sales. No? Yung pong kailangan minsan Minsan at yun ang strong point ng All Certified. Yes po. No? Naging kawawa na nga ang farmer, naging kawawa pa. Nakabili po siya ng isang equipment. Nung nabili niya, nung medyo nasira ng kaunti, walang support. So na-delay na lahat.
yun talaga yung malaking C. Yeah. No? Talagang challenge talaga ho yun. Oo. So bago natin umpisan po yung demo, i-recap ko pala yung napag-usapan natin. Yung na-mention ni Sir Edgar na hindi naman natin na tinatanggalan ng trabaho yung mga tao, yung mga farm worker. Nung araw siguro pwedeng ganun yung argument, no, na mawawalan sila ng trabaho. But this time hindi po 'yun ang issue. Ang issue talaga wala ng tao. Yes. Oo. So, maraming dahilan yan, no? Na kung bakit wala na, kasi nga maraming kahit hindi magtrabaho, may Teke na rin sir ngayon Teke, ayaw na sa lupa. ayaw na sa lupa. Madumihan. Yung iba naman, hintayin na lang yung ayuda. Yes. Opo. So talagang kawawa naman ang mga farm na talagang desidido na mag-farm pero wala naman silang makuhang labor. So the solution really is to mechanize. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. At isang punto rin na na-mention ni Sir Edgar, maganda yon, na sa panahon ngayon hindi na uso talaga ang competition. Talagang tulungan, alliance, collaboration. Yun talaga ang key kung gusto nating mag-succeed. Kaya maganda, sir, dahil sila Sir Edgar ay capable to buy all the machineries and equipment. Yes, sir. After nilang magamit, ay mayroon pang extra na time. Sayang naman kung andyan lang at willing silang i-share sa mga kapitbahay nila na parang kuha na lang ng services Yes. rather than kung hindi nila talaga kayang bumili. Yes. Sir Buddy, yun po yung isang beauty talaga na naka-behind or nakatago dyan. Ano? Kasi kung manual labor mo yan, mahabang panahon. Whereas kung mechanization, maikli lang. So Yes. yung spare time mo, Yes, pwede mo talaga ma-share Yeah. sa iba. Yes, Like po si Greenland, medyo malapad-lapad ng konti. Hindi naman, konti lang aming tinatamnan. But halimbawa po, matatapos ko siya ng isang buwan. Okay. So meron pa akong isang buwan or more than na spare time no ng ating makina. So pwede natin yan i-share as services sa iba. Pero yun nga po, hindi ko lang share yung aming mechanization, na-sure ko po lahat, no? Lahat, ating natutunan. Yes. Yung technology, yung proseso. Yes po, lahat. And then, pati po kaibigan, no? Na-share din namin kasi through, di ba? So lahat-lahat. Eventually, ang saya na pagdating ng hapon, no? Tayo rin magkakasama simula sa umaga sa hapon. So hindi lang dumaming ating farming knowledge, pati kaibigan, no? Yeah. Masaya po 'yun eh. So nga tulungan para nga kung may challenge ako, makakatawag ako kay Sir Buddy, makakatawag ako kay Sir Richard, no? Kay Sir Aris, no? So tulungan po tayo kasi at the end of the day tayo din pong Pilipino, dapat magtulungan talaga kasi wala naman tayo kagaya sa ibang bansa na, no? So Lahat sila capable. yes. So another C. Another C po yun eh. So parang yung ating pagpupulong, lahat ito ay start with letter C. Gusto ko lang din idagdag, sir, yung mechanization ay para doon sa part ng farmer, 'di ba? Yung mas mabilis matapos. So kung ikaw ay gumagamit ng mechanization rather than aabutin ka ng let's say weeks or month from land prep to planting to napapaigsi mo eh. Yes po. So nagagawa ka agad. So kung ikaw ay naghahabol Yes, sir. ng kita, mas mabilis kang makarating sa dulo Yes, sir. using mechanization. Opo. And at the same time, sila all certified dahil instantly, no, pag may problema sa farm, sa makina, andyan sila kaagad. So hindi rin na-delay. Yes, sir. No? Hindi na-delay. Hindi naman sir perfectly andyan kasi mahirap po talaga maging perfect. But at least 95% namin or 99% namin nandyan to support. And then, Sir Buddy, nagpapasalamat ako sa inyo tsaka kay Julianas, kay Greenland. Kasi sila yung eye-opener sa bago pa lang sa mechanization. Yeah. So, ito isang patunay na ito palang machine na ito is talagang applicable. Ito yung innovation na dapat tanggapin na natin ngayon. Kasi kung hindi sir tayo mag-mechanize, mahuhuli ka. Mahuhuli ka. So, delay lagi ang magiging kasama mo. Yeah. Ayan sir. Sabi nga po ni Manager Edgar kanina,
ang tao hindi mo pwedeng pwersahin from 6 a.m. up to 6 p.m. na same performance. Unlike Ang sa makina. machine, until midnight o night, kung tatlong Constant operator yung mo, kanyang pwede. performance. So, ang nagsasuffer lang sa machine minsan is trouble. Ah. And then, after sales naman po lagi ang susuporta doon. So, yun naman po lagi ang ginagarantiya namin. Yeah. Yes, sir. Yung katunayan niyan, sir, karamihan ng staff ng All Certified nasa after sales. After sales. Yan yung ano natin, strength natin. Ayan. Sige sir, so ready na tayo? Yes. Pakita natin yung Sir, buddy. actual na Yes. planting, sir. Yes, sir. Alright. Okay. Okay. Lipat tayo rito. Okay. Sir Buddy, doon sa ating huling episode, andun tayo sa fertilization, land Yes. preparation actually, no? And then basal fertilization. Yes. oo. So pinaliwanag ko doon yung kung paano mag-penetrate yung ating organic fertilizer pa ilalim. papunta sa ilalim. Okay? oo. And then kung paano tayo mag side dress o yung mag-unang abono. Ngayon po yung land na yon, after land preparation, ito na pong mangyayari sa kanya. Ito na. Yes. So, yung yung una doon ay binasag lang natin yung ilalim. Yes, yes, sir. Tapos ang sumunod na proseso ay ano na, sir? Cultivation na po. so na-cultivate na po ito. Yes, sir. Ayan. So, ito na po. So, pansinin nyo po, before, ang practice ko, after, minsan yung harrowing ko is 2 hanggang 3. Okay. Ito po isa na lang after Isa na lang. nabasag kong ilalim. The most important po doon yung ilalim nito. So, yung lahat ng organic matter ko ngayon, hindi man lahat, almost, nasa ilalim na po Nasa yan. ilalim na. So, sana po, doon sa mga sahod ulan, Mm. kung dumating ng ulan, so papasok na po, mag-penetrate na po yun. Mm-mm. Ngayon, doon naman sa may mga irrigation, pwede na po ito i-irrigate and then tanim na po tayo. Dito po sa Greenland, meron tayong irrigation. Mhm. Tawag namin real irrigation. So ito Okay. po na-irrigate na ito a day Na-irrigate before. na, No? So okay. ito na po siya. No? Yan, Ang yan. texture Pero ng medyo lupa basa, natin. no, sir? Yeah, May basa na po moisture siya. na, sir. Yes, ito na po. Na-irrigate na. Beauty again ng mechanization. No? So ito po, evenly, hindi ito flooding. No? So ito ay real irrigation. So ito po, ready for planting na ito. Yung organic matter nito sa ilalim na. Mm-mm. Pag pinlant natin ito, talagang conducive na siya for planting talaga siya. So, tama ba sir, yung lupa, dinilig mo pero hindi siya yung putik-putik Opo, opo. kasi pumapasok na sa ilalim Yes, sir, buddy. yung tubig. But ito po, ang nilagay na tubig dito, hindi lang maraming tubig po ito. But hindi siya umapang, hindi siya umagos. Aha. Hindi inagos yung ating fertilizer in-apply. Okay, so dito, Ito po, planting na po tayo. nagpa-planta po ito. Yes. So, sa initially ng all certified kanina, siya na po ang magtutudling. Okay, Sir Aris, ikikwento nga natin paano ba naitatanim itong seeds. Okay, sir. So, umpisahan ko, sir. Ang nagda-drive nitong machine na to, itong crown wheel. Yan. So, kung anong bilis ng takbo ng traktora, iikot din to. Okay. So, mayroon siyang kadena papunta dito sa shaft. Ito yung nagpapaikot ng seed plate. Okay. Yung seed plate may mga butas na tamang akma Pakita doon natin, sa... sir, ha? Yeah, hindi makita, Yan. sir, may takip. Okay. Pero nandyan sa loob na yan ang seed plate Okay. na may akmang butas sa tama lang sa isang seeds. Mhm. Pagka ikot ni seed plate, papasok si seed sa butas. And then pagdating sa itaas, meron siyang parang sprocket na itutulak niya yung seeds para bumagsak. Pumunta naman dito. ito. So, Ito. pagbagsak niya dito, sir, tutuloy na Pupunta sa lupa. siya rito. Yes. Tutuloy sa lupa. Ito. Oo. Ang bagsak Yan, niya. dito ang bagsak. Bagsak dito sa lupa. Yes, sir. Okay. Pag bumagsak siya dito sa lupa, sir, anong mangyayari? Cover Pagka nandun na siya sa lupa, ito naman ang magtatakip. Tatabunan Ito, niya yung seeds. itatakip niya yung mga lupa. Itatakip yung lupa para yung seeds hindi ma-expose. Mhm. And then, pagkatakip, ito Sasagasaan naman ang ito. ma-press. Para ma-press siya. Yung I-press moisture ma-preserve. Yes. Aha. Para natabunan na. Yes, sir. So, yun yung sa seeds. Mhm. Pagdating sa fertilizer, the same Ito. action. Ganun din. Ito yung nagda-drive. So, So, dito sir, i-drive niya yung fertilizer para pumatak dito sa tube na to. isang tube din. Isang tube, hiwalay sila. Asan po yung tube na yon? Dito sir, ito yung sa seeds, ito yung sa fertilizer. ito yung seeds. Yes. Ito yung sa Ito fertilizer. Ito yung seeds, ito yung sa fertilizer.
Importante sir, hindi sila magkasama. Okay. Dahil dapat magkahiwalay sila para yung seeds Hindi nakadikit. hindi maapektuhan ng fertilizer. If using chemical fertilizer, masusunog si seeds Masusunog niya. kung magkakasama sila. So, ito yung operation niya sir. Ngayon, tatanong ka, gaano ka layo yung distance ng bawat seeds, yung hill? Okay. Na-adjust ba yun? Na-adjust yun, sir. Dito sa ating round wheel, meron tayong gear or sprocket. Papalitan mo yung sprocket ng may isang set, 3 piraso. Meron kang 15 teeth, 13 teeth, at saka 12 teeth. Kung gusto mo ng dikit na around 18 cm yung distance, you use 15 teeth. If you want 25 ang layo, use the 13 teeth. And then 12 teeth yun sa gusto mong mas malayo. So, simple machine, all mechanical, sir. Yes. And then, maintenance side, easy. Aha. Lahat yan, kadena, bearing, available locally. Or if you want to buy it from All Certified, thank you. But if you choose to have it in your local municipality, sa malapit sa inyo, you Pwede can do rin. so. Yes, sir. Kasi available yung mga... Ma-share ko lang, Sir Buddy. Yes, sir. Sa All Certified Equipment Trading Corporation, we choose certified equipment. Okay. At the simplest kind, at the efficient kind na machine. So, lahat yan, sir, inaaral namin bago ipasok. So, ito, sir, planter na to, yun nga, pag pinakita nyo, walang komplikadong pyesa. Walang komplikadong pyesa. So, yung principle ni Thailand at Philippines, halos parehas yan. Efficiency at saka precision, nandyan po. So, sa amin nga po, sabi ni Manager Edgar, isa na tong planter na to sa magandang gamitan. Talaga. May adjustment sa hill, may adjustment sa in-between seeds, meron kang fertilizer applicator. In terms of maintenance, napakadali. Wala po itong maselang pyesa. Sabi nga po ni Sir Aris, pwede kayong bumili sa labas, pwede kayo sa amin. But we are more happy to serve kung kami ang mag-service, kami mag-provide po ng pyesa. Para yung machine natin is much more than naaalaga. Okay. Yes, sir. So ito po yung kinikwento ninyo na galing ng Thailand. Yes, sir. Ang idagdag ko lang, sir, ang isang feature din nito na machine na to. Halimbawa, doon sa pinakagilid na nung farm natin, Okay. 2 row na lang ang kailangan taniman. Okay. You can disable yung dalawa. Yung dalawa. Ayun ba? Yung ending row. Yung ending row, pwede mo i-disable yung dalawa para 2 na lang nagtatanim. Para hindi mo ulit-ulit. Oo, at saka sayang fertilizer. at Sayang, saka seeds. fertilizer Oo. and seeds. Isa pa, Sir Buddy, aside ng Massey Ferguson yung aming traktora. Okay. But this one, kahit saan traktora pwede kabit. Pwede rin. Yes, sir. The minimum horsepower na pwedeng kabitan ng corn planter is 32. We have the 3 rows, and then we have the 4 rows for 45 to 60 horsepower. And then even 2 rows, meron po kami para dun sa mga surplus tractor. Yung mga 20 horsepower, sir, kaya yan. Pwede pa rin. So, itong mechanization na ito, sir, is hindi para lang sa bumili ng traktora sa amin, or Okay. kung ikaw ay farmer na nag-i-start na ng mechanization, may traktora ka na, ito lang bilhin mo sa amin. Ito lang ang isupport namin sa inyo. Makakapag-mechanize ka. Ang ibig sabihin, sir, kung may traktora ka na, Gamitin mo yung pwede mo traktora nang mo. magamit. Ito na lang. Yes. Bibili. Kasi maraming may traktora na bigay ng gobyerno, sir. Ang kasama, rotavator. Pero wala ito. Wala Ito po, ito ulan. dahil pagdating ng after ng rice, maraming nagtatanim din ng mais. So, yung traktora, kung hindi nila magamit sa palay, pwede yung gamitin, pwede sila magtanim through this. Yeah. Yun po, kagandahan nito. Go tayo. Ganda. Ganda po ng lupa niyo, Manager Edgar. Moisture nandyan. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.